Noong ika-3 siglo sa lungsod ng Heliopolis sa Phoenicia, ipinanganak si Barbara. Siya'y anak ni Diyos, isang mayamang nung nagmamahal sa kanyang isang anak. Ngunit ay sa takot na baka ma-impluwensyahan ng Kristyanismo si Barbara, ipinasya ni Dioscoro na ikulong siya sa isang mataas na tore. Napakaganda ng kalikasan. Ngunit, sino kaya ang lumikha ng lahat ng ito? Hindi maaaring ang mga Diyos na inukit lamang ng tao ang may gawa ng itong klaseng kagandahan. Ng kanyang damit, siya'y may natagpuang isang aklat tungkol sa Kristyanismo. Sa kanyang pagbabasa, nagsimulang mabuo sa kanyang puso ang pananampalataya sa Diyos. Makaraan ang ilang araw, ang ama ni Barbara na si Dioscoro ay may pinakilalang isang lalaki sa kaniya. Ngunit bilang si Barbara ay walang interes dito, siya'y nagalit sa kaniyang ama. Sa kadahilanang ito, napagpasiyahan ni Dioscoro na pahintulutan na si Barbara ay makalabas panandalian sa tore. At tumayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Ginoo, maaari ho ba akong magtanong? Kayo ho ba ay pari? Oo anak, sa ngalan ni Kristo, nandirito ako upang magbigay ng liwanag sa iyong kalooban. Nais mo bang mabinyagan? Opo, gusto kong maging Kristiyano. Matapos ang pambibinyag, si Barbara ay nagtanong ng mga bagay-bagay patungkol sa pananampalataya. At nang matapos ang kanyang pakikipag-usap sa pari, siya'y agad na bumalik sa tore. Mga Ginoo, ano ang inyong ginagawa? Ito ba yung mga bintana? Kung gayon, maaari niyo bang gawing 3 ang bintana dito sa timog bahagi ng gusali? 3? Iyan ay labis. Hindi iyan ipinagutos ng iyong ama. Ano po ba ang ibig sabihin ng 3 bintanang ito, Binibini? Ito'y simbolo ng banal na Trinidad, ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. 3 bintana para sa aking pananampalataya. Barbara! Ano ang ginawa mo? Bakit may 3 bintana dito sa paliguan? Ano ang kahulugan nito? Ama, ito'y simbolo ng banal na Trinidad. Ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. 3 bintana para sa liwanag ng Diyos. Ikaw ay naloko ng mga Kristiyano! Susumpain kita!
Barbara ay tumakbo palayo. Isang milagro ang nangyari. Bumuka ang isang burol upang siya ay pagtabuan mula sa kaniyang amang galit. Barbara! Pigil ka! Huwag ka nang tumakbo pa, Barbara! Tumakbo ka! Hindi ka na makakatakas pa, Barbara! Ikaw ay bibigyang parusahan dahil sa pagsuway mo sa aking mga utos. At si Barbara nga ay dinala kay Gobernador Marcianus dahil sa paratang nakalapastanganan niyang ginawa. Barbara! Tatalikuran mo ba ang iyong Diyos? O ikaw ay haharap sa matinding kaparusahan? Kinakausap kita! Sumagot ka! Hindi ko kailanman tatalikuran ng Panginoon sapagkat ang kanyang kapangyarihan ang nagbibigay sa akin ng lakas. Huwag ninyong pahirapan si Barbara. Ako rin ay Kristiyano at handa akong magdusa kasama niya. Ikaw rin ay paparusahan!
Ako na po ang magbabigay ng parusa sa aking pinakamamahal na anak. Sa huli, si Dioscoro mismo ang pumugot ng ulo ni Barbara. Ngunit pagkatapos ng kanyang ginawa, isang matinding kidlat ang tumama kay Dioscoro at siya'y nasunog sa kanyang pinatatayuan. Si Santa Barbara ay naging inspirasyon sa mga Kristiyano, lalo na sa mga dumaranas ng matinding pagsubok. Sa kanyang pananampalataya, nakita natin ang isang martir na nag-alay ng kanyang buhay para sa Diyos.